Isipin mo, nakasubscribe ka sa isang sobrang mahal na streaming app. Yung tipong naka-premium tier pa yan, na. Oo, yung VIP. Tapos, buwan-buwan nagbabayad ka ng malaking halaga para lang mapanood yung mga paborito mong palabas. Kumbaga, sanay ka na, nakasanayan mo na. Bahagi na ng budget mo, di ba? Eksakto. Tapos, isang araw, may lumapit sa'yo. Tapos sinabihan ka niya na, "Teka, bakit ka nagbabayad dyan?" Libre lang yun, Yun nga. Libre lang daw yung signal na yan mula pa noon. Parang ninanakaw lang nila yung pera mo gamit yung isang peking decoder. Grabe yung analohiya na yan. 'Di ba? Kasi ganyan na ganyan yung ibabato ng paksa natin ngayon laban sa mga pinakamalalaking relihiyon sa mundo. Oo, yung talagang direktang atake. Sinasabi rito na yung connection mo sa Diyos pati yung kaligtasan mo, libre talaga. Kaso ginawa lang daw itong isang dambuhalang negosyo ng mga institusyon. Isang napakatapang na aligasyon yan. Kasi direktang binabangga nito yung libong taong na tradisyon natin. Kaya bago tayo sumisid ng tuluyan, bago natin himayin tong mga dokumento at video mula kay Narciso Olalo, Kailangan nating maglagay ng disclaimer para sa'yo na nakikinig. oo, mahalaga to. Yung mga materyales kasi na pag-uusapan natin ngayon, naglalaman yan ng mga agresibo at medyo controversial Minsan nakakagulat pa nga o nakakagulat na pahayag laban sa mga pinuno ng iba't ibang paniniwala. Kaya nililinawin namin na wala kaming kinikilingan dito. Wala kaming pinapanigan. Hindi namin ine-endorse o kinukondena yung mga ideyang to. Ang layunin lang talaga natin is iulat at suriin ng patas yung mga logika. Yung mga argumento na nasa mismong orihinal na materyales para matulungan kang maintindihan yung anatomya ng kritisismo niya. Okay, so himayin natin to ha. Kasi yung sentro ng atake ng mga source materials na to yung ideyang hindi raw kailangan ng tao ang relihiyon para maligtas. At ang nakakatuwa rito, hindi siya nagsisimula sa malalaking theological na debate. Hindi. Parang lang, napakakaraniwang sitwasyon lang. Oo, ibinahagi ni Oyala yung obserbasyon niya nung may napanood siyang debate sa pagitan ng isang Katoliko at isang Baptist. Yung sikat na palitan ng talata, di ba? Tama, nag-aaway sila kung sino yung may tamang doktrina lalo na yung sa pagtuturo sa mga bata. Tapos, habang pinapanood daw niya yung dalawang panig na nagbabatuhan ng Bible verses, Na-realize niya, pareho silang mali. oo, pareo daw mali. Kasi yung mismong motibo nila, manipulasyon. Makikita natin dito yung paraan ng pag-iisip ni Olalo Hindi siya nakikipagtalo kung aling version ng Biblia ang tama. Hindi. Tinitingnan niya yung mekanismo ng relihiyon bilang isang sistema ng pagkontrol. Para itong dalawang kumpanya na nag-aagawan ng market share. Ganun yung tingin niya. Eksakto. Minamanipuladah nila yung isip ng mga tao, lalo na yung mga bata. Kasi madali pang hubugin yung paniniwala nila, di ba? Parang may pasok sila doon sa partikular na sistema nila. Tinatawag niya tong manipulasyon para mapanatili yung struktura ng reliyon. Diyan papasok yung konsepto ng monthly subscription service na binanggit ko kanina. Yung kailangan mong magbayad buwan-buwan. Oo, di ba? Kinukumbinsi ka ng mga nagtatag ng institusyon na kailangan mo silang bayaran sa pamamagitan ng ikapo, aboloy o mga donasyon. Para ma-unlock mo daw yung salvation tier. Oo, yung mismong kaligtasan ng kaluluwa mo. Lumilika kasi sila ng problema na sila lang daw yung may solusyon. Pero kailangan mong magbayad para sa access. Ginagawa nilang middleman yung mga sarili nila sa pagitan ng tao at ang Diyos. Yun yung matindi doon At tingnan mo yung nakakamangha rito, yung kung gaano kadiin at kadirekta yung mga salitang ginamit niya para ilarawan tong mga middleman na to. Talagang walang preno Tahasan niya kasing tinawag yung mga pari at pastor bilang number 1 at number 2 na makasalanan. Wait, seryoso? Number 1 at 2 talaga? Oo, ganyan sa mga isinulat niya. Tapos, ang Pilipinas daw binansagang isang makasalanang bansa. Hindi dahil sa mga ordinaryong krimen sa kalsada,
Hindi dahil sa nakawan o patayan. Hindi, dahil talamak daw yung pagnenegosyo rito gamit yung mismong salita at pangalan ng Diyos. Ipinoposisyon niya yung relihiyon hindi bilang santuario, kundi bilang isang sindikato ng pananampalataya. Isang sindikato talaga. May binigay siyang napaka-espesifikong halimbawa rito para patunayan yung anggulo ng negosyo eh. At ito, madalas tong ginagawa ng marami sa atin. Alin yung sa pamisa? Oo, yung pamisa para sa mga patay. Kapag iniisip mo kasi yung lohika niya rito, medyo napakasakit pakinggan para sa mga namatayan. Medyo insensitive pakinggan. Oo, pero napaka-epektibo ng punto niya. Sinasabi niya na kapag namatay daw yung isang taong masama, mapupunta sa impyerno para pagbayaran yung kasalanan, di ba? Tapos yung mga buhay na kamag-anak, magbabayad sa pare para misahan yung kaluluwa para maligtas. Pero ang malaking tanong ni Olalo dito, kung talagang nakakapagligtas yung pamisa, bakit daw nagpapasa-pasa na ito ng libu-libong taon at patuloy pa ring bunabayaran taon-taon? Kasi tinitingnan niya yung recurring revenue model ng mga institusyon. Yun, negosyong-negosyo yung term, ha? Oo, kasi kung ang isang serbisyo epektibo, dapat may katapusan yan, di ba? Kung gumana yung misa noong unang taon, hindi na dapat kailangang bayaran ulit sa susunod na taon. Oo nga naman, bakit annual yung bayad kung solve na yung problema? Para kay Olalo, yung patuloy na pagpapamisa, malinaw na ebidensya na walang kaligtasan na ibibigay yung ritual na to. Pinipiga lang daw nito yung kalungkutan ng mga naiwan. Habang umaasa yung mga kamag-anak, ano naman nangyayari sa pinuno ng relihiyon? Ayon, nagpapayaman daw. Nakakapagpatayo ng mga dambuhalang mansyon, tapos nakakabili ng magagarang sasakyan. Mula dun sa perang nanggaling sa isang pangakong hindi naman pala natutupad. Eksakto. Yan yung anggulo niya sa negosyo. Kung ganyan yung pananaw niya na ang buong institution, isa lang negosyo na pinagkakakitaan yung takot ng tao. Ano yung susunod na tanong? Paano naman yung mismong aklat na ginamit nila bilang batayan? Kasi palaging ibabalik ng mga lider ng relihiyon yung usapan doon eh. Sasabihin nila, hindi namin to gawa-gawa, nakasulat to sa Biblia. Yung ultimate defense nila. Oo, di ba? Kung wasak na yung kredibilidad ng nagtuturo, sa tingin ni Olalo, paano niya binubuag yung mismong material na itinuturo nila? Diyan inilatag ni Olalo yung isang napakasimpleng argumentong chronological. Direktang inaatake nito yung paniniwalang Biblia lamang ang tanging batayan ng kaligtasan. Yung sola scriptura. Oo, yun nga. Ipinapaliwanag niya gamit yung isang timeline na hindi Biblia yung nagliligtas. Paanong timeline yung ginamit niya? Isipin natin sina Noah, Maria, Jose, pati yung mga propeta bago pa man ipako si Kristo. Okay. Kinikilala ng lahat ng relihiyon na yung mga taong ito ligtas at malapit sa Diyos, di ba? Nasa langit na daw yung mga yon. Pero noong nabubuhay sila, wala pang nakasulat na Biblia. Nailigtas sila at naging kalugod-lugod sa Diyos nang walang binabasang libro. Walang sinusunod na nakasulat na doktrina. Eksakto. Nagiging malaking butas yon para sa mga relihiyong nagpipilit na kung wala kang Biblia, wala kang gabay papunta sa Diyos. Oo nga naman. Kung titignan nga natin yung kasaysayan, inaangkin ni Olalo na yung Biblia gawa-gawa lang daw ng mga tao pagkatapos ni Kristo. Ipinunto pa nga niya na si Jesus mismo hindi nakilala o tinawag na Diyos sa formal na theological na kahulugan hanggang sa siya ay maipako sa krus. Pagkalipas ng humigit kumulang 32 taon. Bago daw yung panahon na yun wala pang formal na relihiyon na gumagamit ng aklat. Nagbubukas to ng isang napakamahalagang tanong tungkol sa mismong teksto Kung yung aklat na to kinumpila at isinulat ng mga tao pagkatapos ng ilang dekada o siglo, Ibig sabihin, dumaan ito sa filter ng tao. at ayon kay Olalo, dahil tao ang bumuo nito, napakadali raw nitong binago-bago ng bawat umuusbong na relihiyon. Para
umayon sa pansariling interes nila. Ito daw yung rason kung bakit napakaraming iba't ibang sekta ngayon na nag-aaway-away. Pero lahat sila, nag-aangkin na iisang aklat yung pinagmulan nila. Ginawa lang daw kasangkapan yung Biblia para i-justify yung kani-kanilang mga negosyo. Pansinin mo yung rhetorical trap na inilatag niya rito, ha? Kung sasabihin niya sa atin na hindi dapat natin paniniwalaan yung Biblia kasi inedit ito ng tao, At hindi rin daw natin dapat pakinggan yung mga pare at pastor. kasi kinukolekta lang nila yung pera natin. Parang inubos niya lahat ng kilalang tulay papunta sa kaligtasan. Binuwag niya yung simbahan, tapos binuwag din niya yung aklat. Natural lang na maghanap ng alternatibo yung nakikinig, di ba? Oo. Kung walang valid na institusyon, sino na ang nagsasabi ng totoo? Diyan na ipinapasok ni Narciso Olalo yung pinaka-controversial na bahagi na mensahe niya. Ano yun? Matapos niyang baklasin yung kredibilidad ng lahat ng establishment, ipresenta niya yung sarili niya. Siya raw yung tanging tunay na pinag-utusan ng Diyos sa kasalukuyang panahon. Wow. Inaangkin niya na hindi siya nakadepende sa isang aklat na binago ng tao o sa isang simbahang nangungulekta ng pera. Kundi, direktang binigyan daw siya ng kapangyarihan ng Diyos. Teritoryo ng isang literal na superhero origin story. Isang ordinaryong tao na walang formal na pag-aaral sa teolohiya, di ba? Walang titulo mula sa seminaryo. Pero humahamon sa mga naglalakihang institusyon gamit yung inaangkin niyang direktang linya sa itaas. Ipinagmamalaki niya yung tinatawag niyang power of mind na ibinigay daw sa kanya. May tatlong partikular na kakayahan daw to na hindi kayang tapatan ng mga inaatake niya. Ano yung una? Una, yung boses daw niya nakakapagpagaling ng may sakit. At ito yung critical na bahagi. Ginagawa niya raw ito ng walang hinihinging anumang bayad. Yung walang bayad yun yung direktang patama niya. Kaya daw niyang makita yung mga kasalanan ng isang tao kahit hindi pa niya kilala o nakakausap. Parang binabasa yung kaluluwa mo. Oo, parang ganun. At yung pangatlo na bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng mga patunay niya online, Yung kakayahang makita yung mga paparating na sakuna. tama, bago pa man humagupit yung mga to. Kung susuriin nga natin kung paano niya idinodokumento itong pangatlong kakayahan, nakadepende siya ng malaki sa kanyang social media page. Sa kanyang wall, di ba? Oo, palagi niyang hinahamon yung mga tao na basahin yung wall niya kasi nandun daw yung mga resibo. Nagbigay siya ng mga particular na sakuna katulad nung Bagyong Yolanda noong 2013, tapos yung lindol sa Bohol. Nandoon din yung tsunami sa Indonesia. Eksakto raw niyang ibinigay yung petsa na October 8, 2018. Pati yung napakalakas na bagyo sa Hong Kong. Oo, yung umabot daw sa signal number 10 na may hangin na 275 hanggang 400 kilometers per hour. At alam mo ba yung eksaktong quote daw mula sa mensahe sa kanya? Ano daw sabi? Ang sabi, ang dating ilog na hindi umaapaw, ngayon aapaw na. Ang dating lugar na hindi binabaha, ngayon babahaya na. Pag-aralan nga natin yung psychological na epekto ng stratehiyang to. Ginagamit niya kasi yung mga nagdaang sakuna bilang literal na selyo ng kanyang otoridad. Kasi kapag may malaking trahedya, naghahanap ng kahulugan yung mga tao Gusto nilang malaman kung bakit nangyari yun. Tapos papasok si Olalo para ibigay yung naratibo. Oo, sasabihin niya na yung mga sakunang to, parusa ng Diyos dahil sa maling paggamit ng mga relihiyon sa kanyang pangalan. Kahit na minsan may mga butas dun sa patunay niya. Katulad nung alin? Katulad nung pag-angkin niya na malinis daw yung wall niya 2 buwan bago yung Bagyong Yolanda kasi binura daw ng iba. Para daw itago yung prediction niya. Oo, pero yung mga sumusunod sa kanya, naniniwala pa rin Kinakagat nila yung naratibo na pinagtutulungan daw siya ng mga makapangyarihang relihiyon. Para patahimikin yung katotohanan, kumbaga. Perpektong halimbawa ng confirmation bias yan na isinama sa persecution complex.
Dahil pakiramdam niya, hawak niya yung buong katotohanan. Tapos sinusuportahan pa ito ng mga sakuna sa mundo. Nagkakaroon siya ng napakatinding kumpiyansa. At yung kumpiyansang yon nagre-resulta sa isang napaka-agresibo na pananalita. Para sa marami, napaka-offensive talaga. Hindi niya kasi pinapalambot yung mga salita niya para maging katanggap-tanggap eh. Sa pananaw kasi ni Ulalo, yung diplomasya, para lang daw yon sa mga nag-aalangan. Kasi nga naniniwala siyang yung mga leader ng relihiyon hindi nagkakamali sadyang nanloloko sila. Kaya tinatawag niya silang false prophets nang walang pag-aalinlangan. Hindi niya nakikita yung sarili niya bilang politiko na kailangan maging maingat. Sugo daw siya na may obligasyong magsabi ng totoo, kahit makasakit pa ng damdamin. Nakikita natin yan sa kung paano niya nire-redefine yung mga salitang bobo at tanga. Oo, sa pang-araw-araw na usapan natin, simpleng panginsulto lang yan, di ba? Pero sa mga teksto niya, nagiging kategorya ito ng psychological denial. Paano niya dinipinay yung bobo? Ayon sa kanya, yung bobo daw yung mga taong kahit anong lalim ng paliwanag mo, hindi talaga kayang umintindi. Limitado daw yung kapasidad nila. Yung tanga. Yung tanga, mas mabigat na paratang yan. Ito para sa mga taong nasa harap na mismo yung ebidensya. Yung halimbawa niya rito, nakikita na nila yung letrang A, di ba? Oo, inihaharap na sa kanila na A yon, pero ipinipilit pa rin nilang B. So, hindi ito kakulangan sa talino. Hindi. Sadyang pagbulag-bulagan daw ito kasi nakatali sila sa kanilang kinagis ng doktrina. Napaka-agresibong pamamaraan yan para iparamdam sa mga mananampalataya na niloloko lang nila yung sarili nila. Pinipilit niya silang harapin yung sariling cognitive dissonance nila. At kung akala natin matapang na yung pagkatawag niya ng bobo at tanga, dinala ba niya to sa ibang level? Ay yung mga isinulat niyang pangitian. Oo, may partikular na teksto doon mula noong August 15, 2019. Ikinuwento niya na nagkaroon daw siya ng isang sitwasyon kung saan nakaupo siya at direktang kausap si Jesus Christ. At doon sa pag-uusap na yun, kinumpirma daw ni Jesus yung lahat ng kritisismo ni Olalo. Na ang relihiyon ginawa ngang malaking negosyo, tapos yung eksenang yon nagiging mas detalyado at mas madilim. Habang nag-uusap sila, may dumating na isang lalaki na pilit idinidepansa yung relihiyon gamit ang Biblia. Nung itanong daw ni Olalo kung sino yung lalaking iyon, ipinabatid daw ni Jesus na iyon si Apollo Quiboloy. At yung sumunod na paglalarawan niya sa mukha ni Quiboloy, talagang nakakagulat. Oo, sadyang dinisenyo para maging grotesque. Inilarawan niya itong parang balat ng baboy na mukhang chicharon. Napaka-graphic ng imaheng yun. Pero bakit daw ganun yung hitsura niya sa panganib? Hindi raw kasi simpleng pananlalait sa pisikal na anyo yun. Ayon kay Jesus, doon sa pangitain, yung mukhang yun sumisimbolo sa kalagayan ng kaluluwa niya. Bagaman buhay pa si Quiboloy dito sa lupa, itinuturing na raw itong nasa impyerno. Pagkatapos nito, inilagay ni Olalo yung sarili niya sa posisyon ng kapangyarihan. Hinamon niya si Quiboloy sa harap mismo ni Jesus. Hinamon na patunayan yung mga sinasabi niya mula sa Biblia, di ba? At sa kwento niya, hindi raw makasagot si Quiboloy. Tapos nanginginig pa sa matinding takot. Tapos nangako daw si Jesus na isisiguro niyang magmumukhang bobo at tanga yung mga nagaangking sugo kapag ginamit na laban sa kanila yung mga simpleng tanong. Mga tanong na maglalantad sa panlilinlang nila. Kaya ano gang ibig sabihin nito para sa sino mang nakakabasa o nakakapanood sa kanya? Bakit siya gagamit ng mga salitang nakakapaso at mga pangitaing parang horror movie? Kung susuriin natin yung taktika niya, hindi niya ginagamit yung malalagim na imahe bilang marketing strategy para mangakit ng mga miyembro. Hindi siya
nanghihingi ng pera? Hindi paulit-ulit niyang iginigiit na wala siyang itinatayong bagong relihiyon at wala siyang kinokolektang pondo. So, para saan yung verbal na pambubugbog na to? Ginagamit niya to bilang shock therapy. Gusto niyang gulatin at gisingin yung mga taong na-hypnotize na ng sistema, parang nagbubuhos ng yelo sa mukha ng isang taong tulog na tulog sa loob ng nasusunog na bahay. At matapos niyang sunugin yung mga institusyon, yung mga aklat at leader, ano yung alternatibong iniiwan niya? Dito nagiging napakasimple ng mensahe ni Olalo. Inaalis niya yung buong infrastruktura ng reliyon, tapos ibinabalik niya yung responsibilidad sa mismong individual. Sa pananaw niya, yung kaligtasan wala sa loob ng 4 na sulok ng simbahan. At wala rin sa pagsasaulo ng mga talata ng Biblia. Kung walang ritual, walang pamisa, at walang ikapo, paano na yung proseso ng kaligtasan para sa kanya? Nakabatay ito sa 3 napaka-personal na aksyon. Ano-ano yung mga yon? Una, yung kusang loob na paniniwala sa isang buhay na Diyos. Isang paniniwalang bukal sa puso at hindi binili ng donasyon. Pangalawa, Yung wagas na pagmamahal ng tao sa kanyang sarili at sa kanyang kapwa. At pangatlo, ang pangangalaga sa lahat ng nilikha ng Diyos sa paligid. yun lang. Yun lamang, isang pananampalatayang walang middleman, walang nakasulat na manual na kailangang sundin ng pikitmata. At walang buwan ng bayarin para ma-maintain yung grasya. Diyan natin nakikita yung buong hugis ng argumento niya. Isang malawakang pagbaklas sa komplikadong makinarya ng relihiyon. Para ibalik ito sa isang napakapayak na koneksyon ng tao at ng lumikha sa kanya. Muli po, bago tayo magtapos, ibig lang naming ipaalala sa iyo na yung lahat ng malalalim na teorya, alegasyon at pangitang na itinalakay natin, pawang mula sa mga partikular na panulat ni Narciso Olalo. Ang paghihimay natin sa mga taktika at mensahe niya hindi nangangahulugan na ine-endorso namin o ng programang ito ang alinmang panig. Yung halaga kasi ng pagsusuri sa mga ganitong materyales, nakikita natin yung pulso ng ilang bahagi ng lipunan. Yung mga agresibong kaisipang to, umaaling-awngaw kasi may mga taong tunay na nakararamdam ng pagkapagod, Pagkadismaya sa mga sistema ng paniniwala na naging labis na komplikado at nakasentro na sa yaman at kapangyarihan. Kaya bago tayo tuluyang maghiwalay ngayon, iiwanan kito ng isang malalim na katanungan na hindi direktang sinagot sa mga materyales pero magandang pag-isipan. Isang thought experiment, kumbaga. Oo, isipin mo to kung bukas na bukas, paggising mo, biglang mabura ang lahat ng relihiyon sa buong mundo. Walang natirang Biblia, naglaho yung mga templo, tapos nawala lahat ng mga pari at pastor. Lahat nawala. Ang likas bang pananampalataya na uusbong mula sa puso ng mga ordinaryong tao, magiging kasing simple, personal, at kasing libre ng inilalarawan sa material na to? O baka mismong kalikasan nating mga tao na nakaprogram palagi na bumuo ng panibagong institusyon. Mag-imbento ng panibagong sistema at tuluyang magtayo ng panibagong negosyo ng paniniwala para lang may magdikta sa atin kung ano yung tama at mali. Baka ang pinakamalaking hamon hindi yung paglayo sa mga huwad na leader, kundi yung paglaban sa sarili nating pagnais na may ibang mag-asikaso ng kaligtasan natin. Maraming salamat sa pagsama sa malalimang pagsusuri natin ngayon. Hanggang sa susunod. Maraming salamat sa pakikinig, maging mapanuri palagi.